So, time check, 6:29. Ito gagawin natin ngayon, Fortuner 2006, ang daily project natin. Meron din tayong Honda City 2013 pero saka na yan, pahinga muna siya. For now, focus tayo dito sa ating Fortuner. So far, okay naman siya. May konting mapapalitan lang. Yung drive belt, maingay. Pakita ko mamaya. Fuel filter, palitan na rin natin. Kasi hindi ko alam kung kailan yung huling palit nito. And mamaya sa interior, pakita ko yung mga problema din. Ito yung mga parts natin, replacement lang yan. Disclaimer, ang marirecommend ko is always genuine. Ngayon kasi, titipid lang, so replacements lang muna. Meron tayo ditong cabin filter. Ayan. Ito yung fuel filter niya. Again, replacement lang to. Hindi siya genuine. Mura lang to actually. So, testing natin kung goods ba siya or ano. Then, yung drive belt. Ito, pakita natin yung ingay ng Fortuner sa umaga pag cold start. Isa din pala niyang problema. Yan, madilim yung mga LED lights niya. Yung iba okay naman, yung pula, yung yellow, yung red. Okay naman, yun lang. Yun, may mga dark spots siya. Siyempre, kita niyo naman yung odo. 284,000 kilometers ng tinakbo. Palitin na talaga yan. And ito pala, if one ang familiar sa inyo, pang Innova to. Swappable naman yung mga parts niyan. Sa Hilux, Innova, Fortuner. Pare-pares lang naman yan. Halos the same lang. Yan na, tingnan natin yung tunog niya pag umaga. So, start natin. Ayan. Ayan yung ingay nung drive belt. So, sa ano lang yan, pag cold start sa umaga, hindi pa mainit yung belt. Dulas pa siya. Ayun ako, hinihina na siya. Pero still, papalitan. Full filter, papalitan. Ayan, patayin na natin. Simulan natin. Ito muna. Kailangan niya lang naman ata dyan na 14. Pero natin 14. Para luwagan yung tension. So, yun. Una, drive belt. Sunod, fuel filter. Then, mga interior parts na. So, pagtanggal ng drive belt, may tensioner dyan. Ayan kung saan nakalagay yung yabe. Ikot mo lang yan clockwise pag nakaharap ka. So, hatakin yung ganyan. Hanggat gumalaw. Ayan, hatakin mo lang ganun. Ayan na, galaw yung tensioner. So, kailangan kasi dalawang kamay dito. Ayan. So, balik ako pag natanggal ko na yung belt. Tip lang pala, tandaan nyo kung paano naka-route yung belt. So, simula tayo dito sa compressor, punta sa idler bearing, tas alternator pulley, then punta siya sa tensioner, then punta siya sa main pulley, sa crankshaft na mismo, then sa may water pump, tapos idler bearing na naman, then balik compressor. So, ganun lang yung ruta niya. Pwede nyo yung drawing or search kayo sa internet ng diagram niyan, bahala kayo. Basta ako tatandaan ko na lang, ganun yung ruta niya. Ayan, tanggal na natin. Medyo matigas lang yung tensioner, kaya babarasuhin ko talaga. So, tanggalin na natin. Tandaan nyo kung saan nakaruta. So, para hindi niya na, para matanggal natin dito, iikot na lang natin sa mismong fan niya para lang kumawala. Kasi hindi niya mahahatak yan. Ayan, na-stuck siya sa fan. Patagusin na lang natin dito sa may mismong fan niya. So, ito yung lumang drive belt. So, ito naman yung bago. By the way, pag bibili pala kayo, gusto niyo yung part number 7PK1516 sa Mitsubishi. Ewan ko sa ibang brand, Bando ba yun? Alam ko may ganun pa. Magkaiba siguro yun. Check na rin natin to. Ayan, may mga konting cracks na siya. Ayan. Ayan. Ibang part sa kanya may crack. Ito lalo na to. Ayan. Tapos kumpara na rin natin yung size. Tingnan natin kung parehas. Ayan. Halos same naman. Kaya okay, good. Tama yung nabili nating part. So, pagkabit, halos opposite lang ng pagtanggal. So, dinaan ko siya dito sa harap ng fan mismo. Doon ko na lang nilusot. Check natin ang mga bearing kung okay pa. Wala namang kalog. Ito. Wala naman. So, babalik na natin dun. Kailangan ko ng dalawang kamay dito. Ayan, nakabit na natin yung bagong drive belt. Medyo nahirapan lang kasi ang tigas ng tensioner. Pero okay naman. Make sure nyo lang na aligned yung yung belt sa mga pulley. Nasa loob naman siya ng ayan. Gitna naman. Check nyo yung lahat sa alternator. Idler, okay naman. Kailangan iusog konti. Ayan.
okay na siya. In-adjust ko lang yun sa idler para sumento siya. Then check yun na lang if nakasentro yung belt sa mga pulley. Yan, sa tensioner okay naman. Sa alternator okay naman. Compressor, goods. Yung sa crank mismo, kinapa ko naman. Ayan, sentro naman siya. All around. So, tara, testingin natin. Ingat lang, baka madumihan interior. Check nyo kung ano. Ayan, okay yung voltage natin. Ayan, 13.8. Okay. Sunod naman is yung fuel filter. Dito naman sa fuel filter, marirecommend kong tanggalin yung buong assembly para malinis yung loob. Yung iba kasi, sinasalpak lang yung mismong element, tas okay na, goods na. Pero hindi, kasi hindi ko alam kung kailan to huling sinervice, kaya tanggalin na natin buo. So, tanggalin nyo tong hose, itong one, then ito, kasi itong plug. Color coded naman yan, ito gray ito. Kasi ito itim, kaya di nyo papagbaliktad. Tapos yun, tatanggalin na. Tanggalin niya pala muna yung negative para safe tayo. Yan, hugutin nyo lang yung fuel filter assembly. So tara, didrain na natin to. So yung pagtanggal nito is ikot nyo lang tong collar na to, clockwise. Yan, ikot nyo lang hanggat matanggal. Then tanggalin nyo na tong taas. So ayun, tanggal na natin. Buti na lang talaga papalitan natin to kasi sobrang itim na. So yun, tamang tama lang na isi-service natin to. Ito yung brand new, although replacement ng still mas okay to kaysa dito. And huwag nyo pala kalimutan na linisan to, yung mismong baso, kasi madalas may naiiwan dyan eh. Linisan nyo lang konti, then lagyan nyo na yung bagong filter. So may O-ring yan, kasama sa bagong filter yung O-ring, and dito yan. Then ito, lagyan na lang ng konting diesel para hindi siya mag-pinch pag binalik na yung cap. Ayan, nabuo na natin yung filter assembly. Para sa to, itong color, rotate nyo ng counterclockwise hanggat sa, yan, hanggat mag-line up yung dalawang yung arrows. So, binibleed natin ngayon. Huwag nyo muna i-connect tong hose na to. Ito, papuntang injection pump. I-bleed muna natin hanggat may lumabas dito para hindi siya hard starting masyado. Ngayon na, lumalabas na. Saka natin ito i-connect. Yan, press pa rin. Balik niyo pala muna yung mga hose clamp. Yan, make sure nyo lang na secure. Mas bombayin nyo pa. Hanggat tumigas to. Ayan, matigas na. Tingnan natin kung one click pa rin siya. Baka hindi. So ayan, nakabit na natin. I-start natin tapos check tayo for leaks. So ay nga pala yung battery. What the fuck? Oops. Yan, nalimutan natin yung battery. Pero yeah, tingnan natin. Yun, one click pa rin. Wala namang ilaw, no fuel lights. Check natin kung may leaks. Wala naman so far. Ilalim, gilid-gilid. So sana bumalik yung dating konsumo nito kasi lumakas. Lumakas yung fuel consumption niya eh.
Tapos nagbawas din siya ng power. So kung hindi pa rin nasolusyonan nito, probably EGR cleaning na to kasi last service ng EGR na to 150,000 pa. So tingnan niyo naman yung Odo, 284. Masyado nilirito kasi malamig pa. So ang next natin, tong gauges na. Ayusin natin yung mga ayun pundido na. Ito lang ata yung maliwanag isa temperature. Tayin na natin to para disassemble na natin. Ito lang naman yan. Yung screw na lang. Magugas lang din ako ng kamay kasi ayoko madumihan yung interior. Beige pa naman. Bago pala natin ayusin yung cluster, yung timing belt replace at 270k and ito ngayon yung drive belt replaced 284-160 para official tayo. Yan, official as fuck mechanic. Ayan sa cluster may isang screw lang dyan sa taas, tanggalin lang natin yan. So ayan, natanggal na natin. So naka-clip pala siya, pero bakit may Phillips head siyang screw, the fuck. Meron tayong 1, 2 and 3 na screw para matanggal tong mismong gauge. Kailangan pala linisan to. Ayan na, tanggal na natin. Yan yung mga screws. Then, ugutin na lang natin to. Ayan. Ingat lang, baka magasgasan nyo yung gauge o kaya yung mga plastic. Ayan. So, dahan-dahan lang. Then, may mga connector yan sa likod. Ayan. Yung harness nya. Meron tayong mga connectors dyan. Dalawa. Isang mahaba, isang maliit. Yun lang, di-disconnect nyo lang yun, then okay na. So ito na yung gauges natin, yung tinanggal na connectors. So gagawin na natin, papalitan na natin yung mga LED. So lipat tayo sa table para maayos yung paghinang natin. Yun, so ito na yung cluster natin, nasa table na tayo para maayos. Dalawang screws lang yan, 1, 2, tas clips. Ito yung papalit nating LEDs. Na-test ko na naman, maliwanag nga to. Yung white lang yung papalitan natin kasi yun lang yung na-order ko. So tanggalin na natin to, dalawang screws. Tapos gamit tayo ng flathead para makuha natin yung clips. Then, pagkataas niyan, tinatayos mismo sa board. So, nasa kabila yung mga LED niyan. May mga clips lang yan. Yan, 6, 7, 8. Madami din. All around. Hanapin nyo na lang yung mga clips all around. Yan. So, natanggal na natin yung board. So, nahulog yung mga needles sa mga gauges. So, kailangan na rin natin tanggalin tong itim na to para makabit lahat. So, yan. Tanggal na natin. Mga clips lang naman siya. Then, mamaya i-align na lang natin yan. Kitang-kita naman yung mga sunog na LED. Ayan. So, lahat yan, papalitan natin sa lahat ng may sunog. Yung nabili ko, mas maliit. Mas ano siya. Ito kasi medyo makapal. Pero okay lang yan. Try pa rin natin na tingnan natin kung gagana. So, yan. Naglagay tayo ng isang LED. Tetest muna natin kung okay siya. Balik tayo sa sasakyan. So, yun na siya. Tinunik natin pabalik sa sasakyan. Ito yun, yung maliwanag. So, lahat ng puti, papalitan natin. Next clip siguro, buo na to. Natamad ako mag-video. Basta hinangin nyo lang yan. Yung negative side yung nasa kaliwa. So, nasolder na natin lahat ng LEDs. Testingin natin yung kompleto. Ayan, okay, kompleto naman. Tingin sa RPM, sa speedometer, temperature, pati sa fuel. Okay na siya. Tingnan natin yung brightness mamaya. Nag-a-align lang tayo ng mga yan, yung RPM, speedometer, fuel, sa temperature. Pag sinusi natin, parang bago na. Consistent na yung ilaw. Hindi na siya yung pundi dito, tas dito okay. Gagawin ko na lang. Lagay ko na lang to. Linisan ko konti kasi puro dumi na. Then, yun. Natin ibalik. Sunod na lang natin yung cabin filter. Dito lang naman yun. Ito lang yun sa baba. So, ito yung bagong cabin filter. Para matanggal to, pe-press nyo lang dito. May mga tenga yan. Pero, recommend ko na tanggalin yung gamit nyo kasi malalaglag yan. Pero, tamad ako. So, ayan. So, ayan. Ayan yung cabin filter. Tataka lang ako, nasaan na yung cover nito? Bakit wala? So, ganyan nakarumi yun para sa bago. Ayan.
So nawawala yung cover niya. Bibili pa ako ng cover nito. Pero for the meantime, lagay na lang muna natin to. Ayan, pansamantala. Hanggat wala pang cover. Ewan ko kung nasa na yung cover nito. Bibili na lang ako ng cover. For the meantime, ganyan muna. Naka lang. Balik ko lang tong glove box. Ayun na, nabalik na natin. So ito na yung kinalabasan ng pag-ayos natin ng mga LED nito. Okay na, pantay-pantay na yung ilaw, wala nang punde. Konti-konti natin itong rene-restore itong Fortuner. Kasi di naman na namin ito bibenta. Di naman miles. So recall tayo ng mga ginawa natin sa Fortuner. So cabin filter, fuel filter, then yung drive belt, naglagay lang ako dito, reserva, just in case na maputulan. Then yung cluster. So susunod na vid, EGR cleaning, then brakes cleaning, tapos konting wiring kasi nawala yung buzzer nun pag nagre-reverse. So yun.